Alright, super excited ako sa video na ito kasi may i-share ako sa inyong bagong feature ni YouTube na talagang pati ako magbe-benefit kasi consumer din ako guys. And tulad nyo, nagbabasa at nanonood ako ng mga reviews dito sa YouTube bago ako bumili ng isang bagay. At itong feature na to guys ay mapapabilis or mas madali yung pag-shopping natin online gamit itong feature na to. Ito yung tinatawag na YouTube Shopping. So, kung meron kayong makikita ngayon dyan sa may lower left, somewhere there, lower left, parang may icon dyan na shopping bag. Pag kinlik nyo yan guys, meron nakatag na isang product. Kung saan, ito, yung mga i-review natin or mga i-showcase natin sa inyo ngayon. At hindi lang yan kasi makikita nyo na rin dyan sa description box yung mismong product. Mamaya, i-share ko pa sa inyo kung gaano kaganda at gaano ka-exciting no, itong feature nito sa YouTube. For now, gusto ko munang i-share sa inyo guys yung 4 na Samsung products na meron ako dito. At sa bawat isang gadget na to, meron akong 3 bagay na gustong i-share sa inyo na nagustuhan ko. Simulan na natin guys dito sa personal na phone na ginagamit ko, which is itong Z Fold 6. Okay, so unang-unang nagustuhan ko dito sa phone na to guys ay kumbaga parang 2-in-1 device na siya. Smartphone na pwedeng gawing tablet. Hindi lang naman yan kasi sa specs nito guys, solid na solid. LTPO AMOLED display both dito sa inner at dito sa outer niya. And then pare silang naka 120Hz refresh rate, kaya talagang smooth yung experience ko dito. Supported siya ng HDR10+, kaya talaga namang putok na putok yung kulay niya, very vibrant siya. And actually kapag nanonood ako ng YouTube guys, itong inner screen talaga yung ginagamit ko dahil yun nga, 'di ba? Nagkaroon ka ng foldable phone, so gamitin mo or i-maximize mo yung use nito. Hindi lang yan guys kasi sobrang helpful to kapag gumagawa ako ng spreadsheet, docs, or script kasi full view or kumbaga parang mas malawak or mas malaki yung nakikita natin. Like for example, kapag nag-workout ako, meron kasi akong ginawang program dito guys. And ayan, 'di ba? Talagang malaki yung pagkakaiba sa usual phone. And then next is yung kanyang OS. Guys, Samsung is one of the best brand na nag-o-offer ng solid na software or kumbaga user experience, no? Next, yung kanyang performance, Snapdragon 8 Gen 3. Actually guys, hindi ako naglalaro dito pero if ever na ipanglalaro ko siya, alam ko na talagang kayang-kaya niya pati sa mga high-end games. Hindi man ako naglalaro dito guys, pero dito ako nag-edit ng videos na ina-upload ko sa online, no? Mga short videos. And kayang-kaya naman niya guys, kaya talagang hindi ako magkakaproblema. At yung pangatlo, of course, yung kanyang camera. Meron siyang 50 megapixel na merong OIS. Isa sa nagustuhan ko dito guys, meron siyang 8K video recording at 30 FPS and up to 4K 60 FPS naman guys sa mga camera dito sa rear at dito sa selfie camera sa outer screen. Iba talaga ang dating kapag meron kang foldable phone. Now, kung ayaw nyo ng book type or book style na foldable, meron naman tayo guys ino-offer ng Samsung, which is etong Samsung Z Flip 6. So ito naman guys, clamshell style naman to. Isa sa nagustuhan ko dito is yung kanyang size and build quality. Para dito guys, meron siyang metal frame, same doon sa Z Fold 6 na merong metal frame. Build quality is okay. Pwede siyang ilubog sa tubig guys kasi dust and water resistant siya. At ito nga, dahil nga clamshell type, itong Z Flip 6, ganito lang siya kaliit kapag naka-fold. Number 2 na nagustuhan ko, itong kanyang cover screen. Ayan. Dahil dito, pwede natin magamit yung kanyang main camera as selfie camera. So, pwede natin siyang gamitin na pang vlog dahil nga, yun nga, yung pinaka highest quality na video recording or picture talaga naman makukuha natin dito kasi yung rear or yung main camera yung gamit natin. Next is meron siyang mga widgets na kasama na talaga namang very useful guys. Para lang makita nyo kung gaano siya ka-useful, meron tayong ibang tools or widget dito na pwedeng gamitin like yung calculator, and then meron siyang voice recording, and yun nga, pwede natin siyang i-customize sa kung anong gusto natin. By the way, para dito yung kanyang inner at yung kanyang outer screen ay nag-offer ng LTPO AMOLED display again na merong 120Hz dito sa kanyang loob at 60Hz naman dito sa kanyang cover screen. So again, makakakuha pa rin tayo dito ng vibrant, smooth,
and very punchy na color, no, dito sa kanyang display na may enjoy naman natin sa media consumption, entertainment, and of course sa gaming. Speaking of gaming guys, same sa Z Fold 6, meron tayo ditong Snapdragon 8 Gen 3. Kaya kung ano man yung ibabato natin dito na task, mapa-rendering or mapa-gaming, kayang-kaya niya. Alright, next tayo. Kung naghahanap kayo ng mid-range phone or medyo nasa around 20,000 pesos na smartphone na mag-offer pa rin ng solid performance, display, and of course yung kanyang, tingnan nyo, parang ano yun, no? Parang yung kanilang flagship phone na S-series, 'di ba? Pero guys, this one is the Samsung A36 5G. Now, one of the reason kung bakit mo gugustuhin itong phone na to ay yung kanyang OS and yung kanyang AI features. Para dito guys, out of the box na ko One UI 7.0 na siya, na naghintay ako ng medyo matagal na panahon bago siya na-update dito sa Z Fold 6 ko. Ito, out of the box, meron na siya. And then, naka Android 15 na agad. Nag-promise din si Samsung dito na meron tayong 6 major OS updates. So, kung gusto natin ng long-term use, no, na smartphone na updated pa rin, pati sa kanyang security, check nyo itong phone na to. And one of the best feature na meron dito guys, kung sakaling naghahanap kayo ng secure at protected yung data nyo, password, meron siyang built-in na hardware-based na security guys. Ito yung tinatawag nilang Knox Vault. Pwede nyo i-search guys kung ano yon, pero ito yung nagustuhan ko din sa Samsung guys, yung kanilang security na talagang mabibigyan tayo ng assurance na hindi tayo agad-agad mapapasukan ng kung sino mang ano. Alam niyo na yun. And then, pagdating sa AI features na to, meron tayong iba't ibang klaseng AI na pwede natin gamitin dito, like yung kanyang object eraser. Kung sakaling meron tayong napicturean at merong isang bagay or isang object doon na gusto nating tanggalin, very useful itong feature na to. And of course, yung kanyang circle to search, which is madalas kong ginagamit dito sa Z Fold 6. Parang everyday yata ginagamit ko siya kapag meron akong gustong i-search or meron akong bagay na nakita sa online or sa labas, sa store, at hindi ko alam yung pangalan niya. Itong circle to search talagang very handy. And number 3, nagugustuhin mo dito, yun nga yung sinabi ko sa inyo guys, yung kanyang design and build quality. For example, medyo clumsy ka or talagang madalas ka nahuhulugan ng phone, madalas ka nababasagan ng phone. Solid itong phone na to guys pagdating sa build quality. Naka Corning Gorilla Glass Victus Plus ito, both side, dito sa kanyang back panel and dito sa kanyang screen. So talagang protected both side nito. And then meron pa tayo ditong IP67 rating. So ibig sabihin guys, pwede natin siya mailubog sa tubig ng up to 1.5 meters. Isang assurance ito na mabibigay sa atin ng Samsung dito sa A36 5G. Alam natin na matibay ito. And lastly guys, na Samsung product na gusto kong i-share sa inyo, itong, wait lang, itong tablet na to guys. Ayan. Sobrang na-inlove ako sa tablet na to dahil bukod sa kanyang design na talagang napaka premium, talaga namang pagdating sa performance and entertainment, pasok na pasok ito para sa akin. So this one is the Samsung Tab S9 SE. Okay, so number 1 na nagustuhan ko dito guys, nabanggit ko na ngayon lang yung kanyang design and build quality. So para dito guys, surprisingly, waterproof siya guys. Meron tayong IP68 rating para dito sa tablet na to. So kahit ilubog mo siya sa tubig, pero wag mo namang ilubog talaga sa tubig. Kapag lang, alam niyo yun, na-aksidente nahulog siya or habang nasa outing kayo ng family or friends, ganyan, tapos biglang napagtripan ng kasama. Biglang napagtripan ng kasama mong itapon sa tubig, tawanan mo lang kasi walang mangyayari dito sa tab mo. Tapos kung makikita nyo, meron tayong speaker grill dito, both sides. So, ibig sabihin guys, meron tayong dual stereo speakers dito na talaga namang may enjoy mo siya for entertainment, no? Pag nanonood ka ng Netflix incognito, ganyan. Pangalawa naman guys is yung kanyang performance, specifically sa kanyang battery life. So para dito guys, meron tayong 8,000 mAh battery na supported ng 45 watts na fast charging. Sobrang tagal mo na magagamit to, lalo na kapag research lang gagawin mo sa browser, ganyan, or mapa-YouTube, no? At iba pang bagay na gusto mong gawin dito sa tablet na to, kayang-kaya niya talagang magtagal lang hanggang kinabukasan or 2 days pa nga, pwede. Goods na goods yung kanyang performance pagdating sa entertainment nga.
And of course, multitasking, no? Kung gagamitin nyo itong tablet na to sa work or sa school, talagang hindi naman kayo mabibigo or hindi naman kayo mabibitin sa performance nito. Kayang-kaya niyang mag-produce, no, ng iba't ibang window na pwede mong gamitin, no? Like for example, may naka-open na browser, may naka-open na YouTube, may naka-open na notes. Pwede mong sabay-sabayin buksan dito. And lastly, pangatlo is yung kanyang accessories na pwede mong mabili dito. Number 1 is yung kanyang S Pen. Yes guys, supported siya ng S Pen, which means sa mga artist dyan or mahilig mag-drawing or mahilig mag-take notes, may enjoy mo naman dito sa Tab S9 SE dahil dito sa kanyang S Pen na supported dito. Very accurate, and then meron siyang konting friction na may mararamdaman kayo na para kayo nagsusulat talaga sa papel. Pangalawang accessories na pwede nyo mabili dito is yung kanyang keyboard. Wala akong sample dito guys, pero kung makita nyo dyan sa screen, meron siyang touchpad, no? Which is good kasi nga yun, parang magiging instant laptop na itong tablet na to, na talaga namang very useful, no, kung talagang gagamitin mo siya sa work at sa school. Okay, so lahat ng nabanggit ko guys, available na siya or makikita nyo dyan sa description at dyan nga dun sa parang shopping icon na yun nga, yung bagong feature ngayon ng YouTube, which is yung YouTube Shopping. Ito pa yung isa sa na-discover ko guys dito sa YouTube Shopping. For example, itong nakatag na product, which is itong JBL Party Box on the Go. Kapag view natin yan, lalabas to guys, and then kapag kinlik natin itong view, magpi-picture in picture siya or yung PIP na tinatawag. Ibig sabihin, habang napapanood natin yung YouTube review, nakikita na natin yung mismong product sa Shopee. Yes guys, available na yung Shopee sa YouTube Shopping. Kaya naman, hindi na rin tayo mahihirapan kung madalas kayo nag-order sa Shopee tulad ko. Kasi yung ibang gadget or item na nabibili ko online guys, mas mura talaga sa Shopee. So yan, 'di ba? Habang napapanood yung review, nakakapagbasa na rin kayo ng mga actual review ng mga user or ng mga nakabili. Ang galing lang ng nagawang move ng YouTube dito dahil sobrang ganda ng ganitong feature na in-add nila dito. So yun lang naman guys, sana nag-enjoy kayo at meron kayong natutunan or meron kayong nakuhang something sa akin, no? Sa pag-showcase ng mga products na to, lalong-lalo na guys, itong gamit kong Z Fold 6 na talaga namang hindi ako nagsisi or hindi ko talaga siya pinagsisihan na nabili. So yep, kung interesado kayo sa isa sa mga product na na-showcase ko dito sa video na ito, again, nandyan na siya sa may description box under tag products or dyan sa may shopping icon na makikita nyo dyan sa may lower left nitong screen. Alright, so paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Nice!